Okay, yan. Magandang araw sa inyo guys. At ito yung ginagawa ko ngayon. Samsung. Ayan. So Samsung siya na soundbar. Ayan. So ito pala yung loob. Ayan. Nandito yung power supply. Kinilas ko yung power supply kasi yun ang issue. Ayan. So ito yung model HW-N300. Ayan. Okay, meron na ako in-upload nito na isang model din ng Samsung na soundbar. So, di ko lang maalala yung ano niya, model number. So, T40 yata yun. So, di ko lang maalala masyado. So, ito, ganun din ang issue. Power supply din yung ang issue no. Ngayon, ganun din. Ayan. So, ito, tinuloy-tuloy ko na gawin. Buksan pala. Kasi nga, pag testing natin ay wala nga ang power. Walang power. At na-check natin na power supply kagad yung issue. So nakita natin na mayroong yung layout nung AC input pa lang ng power supply ay natuklap. Ayan, tuklap siya. So at kaya ito, kinalas ko na yung board, at ito na. So ito na yung board nya. So kinabitan ko na siya ng 4 wires module. At bago natin kinabitan yon, syempre linisan natin. Tapos tinanggal na rin natin yung mga hindi na kailangan mga pyesa dyan. So kinalbo ko na yung primary. So bali ang natira doon ay 300 volt section sa may PWM at doon sa may supply ng PWM. So inignore na natin yon. Yan. So ang nasira dito, diode. Ito nga pala, natanggal ko na yung mga sira dyan. So yung bridge type diode, fuse syempre, at yung mga PWM at yung mga katabi, tinanggal ko na para hindi na siya makaabala. So ang requirements naman ay 300 volts lang doon sa 4 wires module, kaya yun ang tinira natin. Ayan. So di ko pa ito na-calibrate, di ko pa na adjust. So mamaya adjust natin. Ayan. Pati pala yung MOSFET tinanggal ko na rin. Ayan siya. Okay, yan. So yun guys, naka-plaster na. So calibrate natin yung 4 wires. Ayan. Kasi so kailangan natin kailangan lang magkaroon ng 18 volts doon sa secondary niya. So wala naman sa ibang output dito sa secondary. 18 volts lang. Ayan. Naka-plaster na yung tester. So yung positive, ginabitan ko lang ng alligator clip. So ito yan. Tapos connected yan doon sa positive side ng capacitor. Tapos itong negative, yun nilapag ko na lang sa ground. Ayan. At yan, raise lang tayo ng 200 volts DC. Okay, so plug in. At i-adjust natin yung trimmer na yan. Plug in. Ayun, mayroon na siyang 5 volts. So kulang pa yan, so i-adjust natin. Kailangan ma-reach natin yung 18 volts. Oop, 19 na. Yan. Okay, yan. 18.1. Okay, so pwede na. Plug out natin. At ipa-plaster natin dun sana guys, sa may unit. Yan. Okay, bago natin i-plaster yung 4 wires module, plug in muna nga natin. Power on natin kung ito natin mag-on na siya. Ayan, plug. Uy, ayun na. Milaw na guys, oh. Ayan. Kita mo ba? Ayan, oh, may power na siya. Automatic na siya, nag-power. Very good. Monitor nga natin yung voltahe kung hindi nagbago. So dito try natin yung output.
positive ito. Okay, ganun pa rin, 18 volts pa rin. Okay, so sakto lang. Iba-plaster natin kung saan may locate yung 4 wires na kung na hindi siya sasabit dun sa casing at sa takip. Yan, so yan na. Yan, dyan na natin plaster sa taas nitong ano, bakante na ito. Ayan, so bali nagpatong lang tayo ng plastic ano dyan para iwas short dito sa primary ng power supply. Tapos kinabit ko rin yung heatsink kasi para mayroong mag-absorb ng init yung ng ano, MOSFET. At dyan ko na rin tinornilyo. Ayan, nakatornilyo yan. Yan, okay na, so pwede na yan. Try nga natin ilapag. Ayan, so okay naman na. Fit na siya, wala nang sabit. Okay, so sound check natin. Ayan, okay. So kanina pa ako nag-search ng device, wala pumapasok sa aking Bluetooth. Ayan, wala rin kasi siyang ano, kasama remote guys nung dinala dito. So di rin natin ma-connect sa cellphone para matesting. So siguro aux na lang, auxiliary na lang yung ating iti-testing, auxiliary input. Tatry natin, gamitan natin ng 2-in-1 na RCA cord. Yan na, so at least gumana yung aux in natin. Yan. Medyo may kalampag kasi hindi pa siya nakatornilyo, pero yan, at least gumagana na. Yan, okay, so okay na to, pwede na. Ayop, ganda ng tunog guys. Ayun, buong buo rin. Bulong natin. Basta knife